Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Karamihan sa mga lalaking lampas 60 anyos ay walang kamalay-malay na ang paraan ng kanilang pag-inom ng tubig o simpleng tubig ay maaaring ang tahimik na dahilan sa likod ng kanilang humihinang paninigas, mababang enerhiya at bumababang testosterone. Alam ko parang katawa-tawa. Paanong ang isang bagay na napakapundamental ay magiging responsable sa isang seryosong problema. Ngunit bilang isang manggagamot na may 3 dekada nang nag-aalaga sa libu-libong kalalakihan, buong kumpiyansa kong masasabi sa inyo, hindi palaging edad ninyo ang problema, kundi ang inyong mga nakasanayan. At isa sa mga kinaliligtaang nakasanayan ay kung paano at kailan kayo umiinom ng tubig. Sa loob ng mahigit 10 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kalalakihan na harapin ang mga hamon at pagkakataon na kaakibat ng pagtanda. Nakaupo ako sa tapat ng mga lalaking nasa kanilang 60s, 70s at 80s na lumapit sa akin na bigo, talunan at kumbinsido na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na. Ngunit paulit-ulit nakita ko kung paano ang ilang simpleng pagbabago tulad ng paraan ng kanilang pag-inom ng tubig ay maaaring muling magpaalab sa kanilang enerhiya, pagganap at kumpiyansa sa paraang hindi nila inaasahan. Paano kung sabihin ko sa inyo na kahit ang bahagyang dehydration ay maaaring magpalapot ng inyong dugo, magpahina ng sirkulasyon, magpababa ng testosterone, at magpataas ng stress hormones. Lahat ng ito ay nagpapahirap na makamit at mapanatili ang paninigas. At paano kung ang solusyon ay hindi matatagpuan sa isang bote ng gamot, kundi sa isang baso ng tubig na ginagamit sa tamang paraan? Ngayon, ibubunyag ko ang 8 makapangyarihan at napatunayan ng siyensya na mga sikreto tungkol sa tubig at paninigas na sanay natutunan ng mga nakatatandang lalaki ilang dekada na ang nakalipas. Ito ang mga parehong prinsipyo na ginagamit ko sa aking mga pasyente araw-araw. At sa bandang huli, ibabahagi ko ang isang hindi gaanong kilalang morning trick na tumatagal lamang ng 7 segundo at kasabay na gumagana sa tamang hydration para mapalakas ang daloy ng dugo at pagganap sa kwarto. Patuloy na manood dahil maaaring ito na ang pinakamahalagang impormasyon na makikita ninyo sa buong taon. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagpapabuti ng inyong kalusugan at pagbawi ng inyong kumpiyansa, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo kailanman mapapalampas ang praktikal at siyentipikong payo na partikular na ginawa para sa mga lalaking lampas 60, at kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, pakitype ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman itype ang 0 para malaman ko kung paano kayo mas mahusay na mapaglilingkuran sa susunod. Sige, simulan na natin. Ang unang bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang daloy ng dugo, dahil kung wala ito, walang paninigas. At ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay ang dugo mismo ay halos tubig. Ibig sabihin, kung kayo ay bahagyang dehydrated, ang inyong dugo ay nagiging mas malapot, mas mabagal, at mas mahirap umikot. Kapag ang dugo ay hindi malayang makadaloy, lalo na sa mga lugar
na pinakamahalaga, direktang tinatamaan ang inyong kakayahang tumayo at manatiling matigas. Ating himayin iyan. 1K, ang tubig ay pinakamatalik na kaibigan ng dugo at ang paninigas ay nakasalalay sa dugo. May sasabihin ako sa inyo na natutunan ko matapos ang mahigit 3 dekada ng pakikinig sa mga kalalakihan sa likod ng mga saradong pinto, mga lalaking tulad ninyo. Ang numero 1 reklamo na naririnig ko ay hindi palaging tungkol sa testosterone o libido. Ito ay, "Doc, hindi na ito gumagana tulad ng dati." At 9 sa 10 beses, bago pa man namin tingnan ang mga hormone o gamot, tinatanong ko sila ng isang tanong: gaano karaming tubig ba talaga ang iniinom ninyo? Karamihan sa mga lalaki ay tinatawanan lang ito. Sinasabi nila, "Umiinom ako ng kape sa umaga, siguro ilang soda sa tanghalian, pero tubig, halos hindi." Ngunit ang katotohanan ay ang inyong paninigas ay isang hydraulic event. Lahat ito ay tungkol sa pressure. Nangangailangan ito ng dugo na dumaloy ng mabilis papunta sa ari, punuin ang mga silid at manatili doon. Ngunit kung ang inyong dugo ay masyadong malapot, masyadong mabagal, o masyadong mabigat para gumalaw ng maayos, hindi nabubuo ang pressure na iyon. Maaari ninyong maramdaman ang pagnanasa, ngunit sa pisikal, hindi kayang tumugon ng inyong katawan. Ang dugo ay mahigit 90% tubig, kaya kapag hindi kayo hydrated, kahit kaunti lang nagiging matamlay ang inyong dugo. Kailangang mag-pump ng mas malakas ng inyong puso para paikutan ito. Ibig sabihin, mas kaunting oxygen, mas kaunting paghahatid ng sustansya, at mas kaunting daloy ng dugo sa inyong ari. At hindi lang iyon opinyon ko, iyon ay simpleng biyolohiya ng tao. Isa sa aking mga pasyente, si Jaime, isang 78 taong gulang na dating coach, ay pumasok sa aking opisina na nakayuko at sinabing, "Doc, hindi na ito gumagana. Sa tingin ko, masyado na akong matanda." Tinanggap na niya ito bilang kanyang bagong normal. Ngunit, nang tingnan ko ang kanyang pamumuhay, halos lahat ay tama niyang ginagawa maliban sa pag-inom ng tubig. Walang malubhang sakit, walang gamot na nagbabawal, kundi talamak na dehydration. Hiniling ko sa kanya na mangako sa isang maliit na pagbabago, ang paghigop ng tubig sa buong araw, palagian at may intensyon. Walang pag-inom ng biglaan, walang nagyeyelong bote, kundi dahan-dahan at tuloy-tuloy na hydration. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik siya na nakangiti. "Hindi ko alam kung ano ang nagbago," sabi niya, "pero may gumagana na ulit. At ang tanging pagbabagong ginawa niya ay kung paano siya uminom ng tubig. Iyan ang kapangyarihan ng tamang hydration. Pinapanipis nito ang inyong dugo, pinapabuti ang sirkulasyon, at sinusuportahan ang bawat mekanismo na inaasahan ng inyong katawan para sa pagganap. At hindi ito nangangailangan ng marami, kundi pagiging palagian." Hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki na kahit ang bahagyang dehydration ay maaaring magbawas ng dami ng dugo na sapat para magkaroon ng pagkakaiba. Hindi kayo nauuhaw, ngunit ang inyong katawan ay bumabagal na. Humihina ang lakas ng inyong paninigas, tumatagal ang inyong recovery time, at unti-unting nawawala ang inyong kumpiyansa. Tahimik, dahan-dahan,
sa paglipas ng panahon. Ngunit narito ang mas nagpapahalaga rito, ang inyong dugo ay hindi lang nagdadala ng oxygen. Naghahatid din ito ng mga hormone. Ang testosterone, nitric oxide at mahahalagang sustansya ay lahat ay dumadaan sa inyong daluyan ng dugo para makarating sa kung saan sila kailangan. Kung ang sistemang iyon ay hindi maayos na dumadaloy, walang gumagana ng maayos. Kaya sa susunod na maramdaman ninyo na binibigo kayo ng inyong katawan, huwag agad maghinuha tungkol sa pagtanda. Itanong muna sa inyong sarili, sapat ba akong hydrated para magawa ng aking dugo ang trabaho nito? Ngayon simula pa lang iyan. Dahil kahit na umiinom kayo ng sapat na tubig, mayroon pa ring isang bagay na maaaring sumasabotahe sa inyong pagganap mula sa loob. At ito ay mas mapanganib pa kaysa sa mahinang daloy ng dugo. Ito ay may kinalaman sa isang hormone na kailangan ng bawat lalaki at kung ano ang nangyayari dito kapag ang inyong katawan ay napupunta sa survival mode. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 2. Tahimik na pinapababa ng dehydration ang testosterone. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Nestor. Siya ay 22 taong gulang, kamakailan ay nabiyudo at naninirahang mag-isa. Matalas ang isip, malinaw ang mga mata, ngunit ang kanyang enerhiya ay unti-unting nawawala. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Dok, hindi naman ako may sakit, pero hindi ko na maramdaman ang sarili ko." Walang krisis, walang malinaw na medical na emergency, ngunit may isang bagay sa loob niya na tila napundi at hindi niya alam kung bakit. Nag-usap kami. Wala siyang iniinom na mabibigat na gamot. Medyo nag-eehersisyo siya, maayos kumain, at hindi naman depressed, ngunit pakiramdam niya ay matamlay siya. Mababa ang gana, walang motibasyon, at walang tunay na interes sa pakikipagtalik. At sa likod ng lahat ng iyon ay isang tahimik na takot, wala na ba talaga akong pag-asa? Ipinakuha ko ang kanyang mga laboratory test. Ang kanyang mga antas ng testosterone ay mas mababa kaysa karaniwan. Hindi naman ito nakababahala, ngunit sapat na para ipaliwanag kung bakit kakaiba ang kanyang pakiramdam. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang pag-inom ng tubig, umamin siya na parang isang kumpisal. "Sa totoo lang, Dok, baka hindi gaano karami." At doon lumabas ang problema. Hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kalalakihan na ang dehydration ay higit pa sa pagpapapagod o pagpapauhaw. Inilalagay nito ang iyong buong sistema sa survival mode. Nagsisimulang magtipid ng enerhiya ang iyong katawan, pinoprotektahan ang mga mahahalagang organo, kinokontrol ang temperatura at pinapanatili ang presyon ng dugo. At anumang hindi mahalaga para sa kaligtasan tulad ng pagpaparami, libido, pagbuo ng kalamnan at produksyon ng testosterone ay isinasantabi. Ang testosterone ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa sigla, lakas at pagkakakilanlan. Ito ang apoy sa iyong tiyan na nagpaparamdam sa iyong isang tunay na lalaki. Ngunit kapag nararamdaman ng iyong katawan ang kakulangan sa tubig, pinipigilan nito ang apoy na iyon upang iligtas ang sarili. At habang mas matagal kang dehydrated, mas nagiging normal ang hormonal imbalance na iyon. Pero hindi lang iyon. May isa pang kalaban na dala ng dehydration, ang cortisol. Iyan ang iyong pangunahing stress hormone.
Kapag dehydrated ka, tumataas ang iyong cortisol levels. At narito ang problema, hindi maaaring sabay na mangibabaw ang cortisol at testosterone. Kapag tumaas ang cortisol, bumababa ang testosterone. Para itong si isaw at karamihan sa mga lalaking lampas, 6'2", ay hindi namamalayang nasa maling panig sila nito. Balik tayo kay Mang Nestor. Hindi namin siya binigyan ng testosterone shots o hormone replacement therapy. Sa halip, binigyan ko siya ng isang bagay na mas simple, isang hydration routine. Nagsimula siyang uminom ng tubig unang-una sa umaga, nagdala ng bote sa buong araw at humihigop ng maliliit at tuloy-tuloy na lagok sa halip na maghintay hanggang sa mauhaw. Iniwasan niya ang kape sa hapon, lumayo sa alak bago matulog at pinakinggan ang kanyang katawan. Pagkalipas ng 4 na linggo, pumasok siya sa aking opisina na may sigla sa kanyang mga hakbang. "Dok," sabi niya, "pakiramdam ko, gising na ulit ako. Mas madalas na akong tumawa. Interesado na ulit akong makipag-date. Bumalik ang kislap na iyon. At ang kailangan lang pala ay ibigay sa kanyang katawan ang isang bagay na matagal na nitong tahimik na hinahanap, tubig." Ang katotohanan ay maraming may nakatatandang lalaki ang hindi dumaranas ng hormone failure. Sila ay dumaranas ng pangmatagalang dehydration at walang sinuman ang nagsabi sa kanila. Ngunit kahit na umiinom ka ng tubig araw-araw, mayroon pa ring isang bagay na karaniwang mali ang ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. At hindi ito tungkol sa kung gaano karami, kundi kung paano. Ang isang pagkakamaling ito ay maaaring ang dahilan kung bakit hindi pa rin tumutugon ang iyong katawan sa paraang gusto mo. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito. 3. Karamihan sa mga lalaki ay mali ang paraan ng pag-inom ng tubig. Noong una kong sinabi sa mga kalalakihan na ang paraan ng kanilang pag-inom ng tubig ay nakakaapekto sa kanilang paninigas, aaminin ko karamihan sa kanila ay pinagtawanan ako. Hindi ko malilimutan si Mang Tonyo, isang retiradong truck driver na nasa huling bahagi ng kanyang 60s. Malaking tao, walang paligoy-ligoy na tipo. Tumingin siya sa akin, natawa at sinabing, "Dok, tubig lang yan. Anong dapat kong gawin? Pagdasalan ko pa." Napangiti ako at sinabing, "Hindi po, Mang Tonyo, pero dapat ninyo itong respetuhin." Doon, nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Iniisip nila na ang pag-inom ng tubig ay kasing simple ng pag-inom ng isang bote kapag nauuhaw. Ngunit ang katotohanan, sa oras na makaramdam ka ng uhaw, dehydrated na ang iyong katawan. At kapag uminom ka ng malaking halaga ng sabay-sabay, lalo na ng malamig na tubig, hindi ito ma-absorb ng maayos ng iyong katawan. Sa halip na i-hydrate ang iyong mga selula, ang tubig na iyon ay dumadaloy ng mabilis sa iyong sistema, pinapahirapan ang iyong mga bato, kidneys, at inaalis ang mahahalagang mineral. Ito ay tulad ng pagbuhos ng isang timba ng tubig sa isang tuyong espongha. Hindi ito nasisipsip, tumatapon lang sa mga gilid. Mas gusto ng iyong katawan ang pagiging tuloy-tuloy. Gusto nito ng maliliit at tuloy-tuloy na paghigop ng tubig sa buong araw. Ganyan nito pinapanatili ang dami ng dugo, pinapanatiling balanse ang iyong nervous system at tinutulungang manatiling kontrolado ang mga hormone. Maging ang paraan ng iyong pag-upo
ay may pagkakaiba. Ang pag-inom habang nakaupo sa halip na nakatayo o gumagalaw ay nagbibigay ng senyales sa parasympathetic nervous system, ang iyong rest and digest mode, na nagbibigay daan para sa mas mahusay na pagsipsip. At narito ang isang bagay na hindi pa narinig ng karamihan sa mga lalaki. Kahit ang paghahalo ng tubig sa iyong laway sa loob ng ilang segundo bago mo ito lunukin ay nakakatulong sa iyong katawan na iproseso ito ng mas epektibo. Ito ay isang maliit at sinaunang kasanayan na sinusuportahan ng modernong agham. Nag-aalinlangan si Mang Tonyo, ngunit pumayag siyang subukan ito. Itinigil niya ang pag-inom ng malamig na tubig mula sa predigiter at nagsimulang humigop ng tubig na may room temperature ng dahan-dahan sa buong araw. Umupo siya kapag umiinom at sinimulan niyang bigyang pansin kung kailan kailangan ng kanyang katawan ng tubig, sa halip na balewalain ito hanggang sa makaramdam siya ng matinding uhaw. Sa loob ng 3 linggo, tumawag siya sa aking opisina. "Dok," sabi niya, "hindi ko alam kung anong mahika ito, pero mas malakas ang pakiramdam ko, hindi lang sa kama, kundi sa pangkalahatan. Hindi iyon mahika, iyon ay pisyolohiya. Kapag nirespeto mo kung paano gustong matanggap ng iyong katawan ang tubig, ginagantimpalaan ka nito ng mas mahusay na sirkulasyon, mas matatag na enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at mas malakas na paninigas. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng mas marami. Ito ay tungkol sa pag-inom ng mas matalino." Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi ito itinuro. Ipinapalagay nila na ang hydration ay tungkol lamang sa dami. Ngunit ang kalidad, kung paano ka nag-hydrate, ay nagdudulot ng lahat ng pagkakaiba. Isipin mo ang iyong katawan na parang isang klasikong makina. Hindi mo ito pupunuin ng gasolina sa isang biglaang buhos at aasahan na tatakbo ito ng maayos. Pupunuin mo ito ng dahan-dahan, maingat at tuloy-tuloy. Ganoon din gumagana ang iyong katawan. At narito ang catch. Kahit na umiinom ka ng tubig sa tamang paraan, malaki ang posibilidad na may ginagawa ka pa ring mga bagay sa buong araw na kumakansela sa lahat ng iyong pinaghirapan. Mga maliliit na gawi na tila hindi nakakapinsala, ngunit tahimik na kumukuha ng tubig mula sa iyong sistema at sumasabotahe sa iyong pag-unlad. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga iyon sa susunod. 4. Mga nakatagong gawi na kumakansela sa tamang hydration. Wala nang mas nakakadismaya kaysa sa paggawa ng tama at hindi nakakakita ng mga resulta. Nakikita ko ito sa lahat ng oras sa aking mga nakatatandang pasyente, mga lalaking nangangakong iinom ng mas maraming tubig, babaguhin ang kanilang mga gawi at talagang sinusubukang alagaan ang kanilang sarili para lamang bumalik pagkalipas ng ilang linggo na nagsasabing, "Dok, medyo gumaan ang pakiramdam ko, pero hindi ito ang inaasahan ko." Ito mismo ang nangyari kay Mang Lito, isang 74 taong gulang na retiradong piloto na sinunod ang aking payo sa hydration ng buong puso. Humihigop siya ng dahan-dahan, umiiwas sa malamig na tubig at umiinom habang nakaupo. Ginawa niya ang lahat ng hiniling ko, ngunit nang umupo siya sa tapat ko sa kanyang follow-up visit, mukha siyang naguguluhan. "Dok, umaasa ako ng higit pa." Kaya tiningnan namin
nang mas malapitan ang natitirang bahagi ng kanyang routine. Ang nalaman namin ay mga maliliit at pang-araw-araw na pagpili na tila hindi nakakapinsala, ngunit sa katunayan ay kumakalaban sa kanya. Tulad ng maraming lalaki, sinisimulan ni Mang Lito ang kanyang umaga sa isang matapang na tasa ng kape. Sa hapon, nag-e-enjoy siya ng isang baso ng alak kasama ng hapunan. Pagkatapos ng isang makatas na dalandan o ilang hiwa ng pakwan, iniinuman niya ito ng isang malaking baso ng tubig. Wala sa mga ito ang tila problema hanggang sa tiningnan namin ito sa pamamagitan ng lente ng hydration. Ang caffeine at alak ay parehong diuretics. Ibig sabihin talagang kumukuha sila ng tubig mula sa iyong sistema, pinapataas ang pag-ihi at iniiwan kang mas dehydrated kaysa sa iyong inaakala. Maaaring isipin mo na nagpupuno ka ng tubig, ngunit kung hinahabol mo ito pagkatapos ng kape o alak, naglalaro ka lang ng habulan at hindi ka talaga nakakaabante. Pagkatapos, nariyan ang issue ng timing. Ang pag-inom ng tubig kaagad, pagkatapos kumain ng mga prutas na mayaman sa tubig, tulad ng dalandan, ubas o pakwan, ay maaaring mag-dilute ng iyong mga digestive enzyme at magdulot ng pamumulaklak, bloating. Kapag nangyari iyon, nagiging hindi gaanong epektibo ang iyong katawan sa pagsipsip ng mga sustansya at nawawalan ng ilang benepisyo ang iyong pag-inom ng tubig. Maging ang isang bagay na kasing inosente ng pag-inom ng sobrang daming tubig nang masyadong mabilis, ang tinatawag nating overhydration, ay maaaring mag-alis ng mga pangunahing mineral tulad ng sodium, magnesium at potassium. Ang mga mineral na ito ay mahalaga para sa paggana ng nerbiyos, pag-urong ng kalamnan, at oo sa iyong sexual response. Nang maunawaan ito ni Mang Lito, gumawa kami ng ilang maliliit na pagsasaayos. Sinimulan niyang paghiwalayin ng mas may intensyon ang kanyang pag-inom ng tubig, umiinom bago kumain sa halip na pagkatapos ng prutas, bahagyang binawasan ang kape at alak, at nagdagdag ng isang kurot ng sea salt sa kanyang baso sa umaga upang makatulong na mapanatili ang mga pangunahing electrolyte. Sa loob ng ilang araw, sinabi niya sa akin, "Dok, parang sa wakas nakuha na ng katawan ko ang mensahe. Pakiramdam ko balanse ako. Pakiramdam ko nakikipagtulungan ako sa aking katawan sa halip na labanan ito." Minsan ang solusyon ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga banayad na bagay na tahimik na sumasabotahe sa iyong mga pagsisikap. Kapag inalis mo ang mga nakatagong pagkakamaling iyon, ang mga benepisyo ng hydration ay magsisimulang gumana pabor sa iyo na parang isang switch na binuksan sa loob mo. Ngunit, ang talagang nakakatuwa sa akin ay ito. Ang agham ay nagsisimula ng patunayan kung gaano kalakas ang tamang hydration. Hindi lamang sa teorya, kundi sa mga nasusukat na resulta na maaari mong makita at maramdaman. Mas matitigas na paninigas, mas mahusay na enerhiya, mas malinaw na pag-iisip. Hindi lang ito usapan, ito ay biyolohiya. At ang susunod na bahagi ay magpapakita sa iyo kung bakit. Suriin natin kung ano ang sinasabi ng agham. 5. Ang siyentipikong benepisyo ng tamang hydration para sa kalusugang sexual. Isa sa mga pinakakapakipakinabang na bahagi ng aking trabaho
ay ang panonood sa agham na kinukumpirma ang matagal na nating nararamdaman na totoo na kapag binigyan mo ang iyong katawan ng tunay na kailangan nito, ito ay tumutugon. Walang gimmick, walang mabilisang solusyon, kundi isang pagbabalik sa kung ano ang dapat na gumagana sa simula pa lang. Naaalala ko si Mang Carlos, isang 70 taong gulang na lalaki na lumapit sa akin hindi dahil sa anumang partikular na isyung medikal, kundi dahil pakiramdam niya ay unti-unti siyang humihina. Wala siyang sakit, hindi siya may sakit, ngunit mayroong mabagal na pagdidilim ng kanyang sigla. Dati niyang nararamdaman na masigla, alerto, konektado, ngunit ngayon ayon sa kanya, "Dok, pakiramdam ko ay nabubuhay na lang ako." Habang nag-uusap kami, naging malinaw na marami sa mga pagbabagong iyon ay isinantabi niya bilang normal na pagtanda. Ang kanyang buhay, sexual, ay nanahimik, wala sa pokus ang kanyang isip, tumataas ang kanyang presyon ng dugo, maputla ang kanyang balat, at bumabagsak ang kanyang enerhiya sa kalagitnaan ng araw. Itinuring niya ang lahat ng ito bilang bahagi ng pagiging nasa 70s niya. Ngunit ang kapansin-pansin sa akin ay kung gaano kakaunting tubig ang kanyang iniinom. Hindi sa ayaw niya, hindi lang ito naging kagyat para sa kanya. Tulad ng maraming lalaki sa kanyang edad, umiinom siya kapag naaalala niya, ngunit hindi ito isang ugali. Hiniling ko sa kanya na mangako sa tamang hydration. Hindi lang pag-inom ng mas marami, kundi pag-inom ng mas mahusay. Maliliit, tuloy-tuloy na paghigop sa buong araw. Room temperature nakaupo, walang biglaang pag-inom, walang malamig na pagkabigla, walang pag-asa sa uhaw bilang senyales. Nag-alinlangan si Mang Carlos, ngunit sinubukan ito. 6 na linggo pagkatapos ibang tao na siya. Bumalik ang kanyang paninigas ng may mas lakas. Bumaba ang kanyang presyon ng dugo. Mas malusog tingnan ang kanyang balat. Mas matalas siya sa pag-iisip. Mas emosyonal na naroroon. Napansin pa ito ng kanyang asawa at marahang nagtanong isang gabi, "Okay ka lang ba? Parang bumalik ka na sa dati mong sarili." Ang tanong na iyon para sa kanya ay ang turning point. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa buhay, tungkol sa pagiging gising muli. At hindi lang ito isang swerte. Sinusuportahan ng pananaliksik ang nararanasan mismo ni Mang Carlos at ng napakaraming iba pang kalalakihan. Pinapabuti ng hydration ang lapot ng dugo na nagbibigay daan para sa mas maayos na sirkulasyon. Pinapanatili nitong mahusay na gumagana ang mga organo tulad ng atay at bato na kritikal para sa regulasyon ng hormone. Mas malinaw na nag-iisip ang mga utak na hydrated. Mas epektibong umuurong ang mga kalamnan na hydrated. At ang hydrated na dugo ay naghahatid ng oxygen at testosterone kung saan ito pinakakailangan ng iyong katawan, lalo na sa mga intimate na sandali. Kahit na ang 1 to 2% na pagbaba sa hydration ay maaaring negatibong makaapekto sa mood, memorya at focus. Ngunit kapag ikaw ay maayos na hydrated, mas kalmado ka, mas may kumpiyansa, at mas konektado, hindi lang sa iyong katawan, kundi sa iyong kapareha. At kapag bumuti ang sirkulasyon, bumubuti rin ang kalidad ng paninigas. Hindi iyon placebo, iyon ay agham.
Ang kwento ni Mang Carlos ay hindi kakaiba. Nakikita ko ang pagbabagong ito sa mga lalaki linggo-linggo sa sandaling simulan na nilang ituring ang hydration hindi bilang isang huling iniisip, kundi bilang isang pundasyon ng kanilang kalusugan. Dahil ang tunay na pagbabago ay madalas na nagmumula sa mga pinakasimpleng pagbabago. Ngunit mayroon pang ibang bagay na nagpapahalaga sa hydration habang ikaw ay tumatanda. Isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga doktor, ngunit kailangang maunawaan ng bawat lalaking lampas 60. Ito ay tungkol sa kung paano binabago ng pagtanda ang mga patakaran at kung bakit hindi na kayang balewalain ng iyong katawan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 6. Bakit mas mahalaga ang hydration? Pagkatapos ng 16 tao, may isang bagay na hindi talaga ipinapaalala sa iyo kapag tumuntong ka na sa edad na 60. Hindi lang ang pagbabago ng iyong katawan. Ito ay ang pagtigil nito sa pagtakip sa iyong masasamang gawi. Noong mas bata ka, maaari kang lumaktaw ng pagkain, magpuyat, makalimot uminom ng tubig, at gumising pa rin sa susunod na araw na maayos ang pakiramdam. Siguro hindi perpekto pero gumagana. Ngunit pagkatapos ng asyento, mabilis na naiipon ang halaga ng mga maliliit na pagkakamaling iyon. Magsisimula mong mapansin na ang iyong enerhiya ay hindi na bumabalik tulad ng dati. Nawawala ang iyong focus, bumababa ang iyong mood, at sa kwarto, nagsisimulang maging iba ang mga bagay, mas mabagal, mas mahina, hindi gaanong tumutugon. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Frank, isang 87 taong gulang na retiradong elektrisyan, ay perpektong nailarawan ito. Sinabi niya, "Dok, pakiramdam ko ay parang may nagbaba ng volume sa buhay ko." Tumama iyon sa akin dahil narinig ko na ito sa iba't ibang anyo mula sa daan-daang kalalakihan. Hindi lang ito tungkol sa paninigas. Hindi rin ito tungkol sa sex kung tutuusin. Ito ay tungkol sa presensya. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ganap na buhay sa iyong sariling balat. Nang kami ni Mang Frank ay nag-usap pa, natuklasan namin ang nakikita ko sa napakaraming nakatatandang lalaki. Ang kanyang hydration ay dahan-dahang bumaba sa paglipas ng mga taon. Hindi sinasadya, naging mas abala lang ang buhay. Hindi na siya gaanong nauuhaw. Kape at paminsan-minsang serbesa ang pumalit sa tubig. At sa paglipas ng panahon, ang banayad na dehydration na iyon ay nagsimulang humila sa kanya pababa. Ang kanyang dugo ay hindi na umiikot tulad ng dati, bumababa ang kanyang mga antas ng hormone, malabo ang pakiramdam ng kanyang utak, at ipinapalagay na lang niya tulad ng napakaraming lalaki na ito ay bahagi ng pagtanda. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Pagkatapos lamang ng ilang linggo ng tuloy-tuloy at maingat na hydration room temperature na tubig, dahan-dahang paghigop sa buong araw, walang malamig na pag-inom ng biglaan at pagtigil sa pag-inom ng likido kahit isang oras bago matulog, nagsimulang magbago ang pakiramdam ni Mang Frank. Naging mas madali ang kanyang mga umaga. Mas malinaw ang kanyang mga iniisip. Itinigil niya ang mahahabang pag-idlip sa hapon. At bumalik ang kanyang paninigas na mas malakas, mas natural. Ngunit higit pa riyan, bumalik ang kanyang sigla. Nagbago ang kanyang tindig.
Tumingin ulit siya sa aking mga mata. Sinabi niya, hindi ko namalayan kung gaano kalayo na ang aking pagbagsak hanggang sa bumalik ako sa aking sarili. Ito ang maaaring gawin ng tamang hydration kapag ang iyong katawan ay hindi na 25. Kapag ikaw ay lampas 60, bawat sistema sa iyong katawan ay mas nakadepende sa balanse. Ang iyong cardiovascular system ay nangangailangan ng mas maayos na daloy ng dugo. Ang iyong regulasyon ng hormone ay nagiging mas sensitibo. Mas nagsisikap ang iyong mga bato at atay na salain ang mga lason at suportahan ang iyong metabolismo. Kung walang sapat na tubig at ang tamang uri ng water routine, ang mga sistemang iyon ay nagsisimulang bumagal ng tahimik hanggang sa isang araw ay magigising ka na nagtataka kung saan napunta ang iyong galing. Ang katotohanan ay hindi na opsyonal ang tubig. Hindi na ito isang bagay na naaalala mong inumin kapag nauuhaw ka. Ito ay isang bagay na dapat mong ibigay sa iyong katawan ng tuloy-tuloy, may intensyon at may respeto. Ang pagbabagong iyon lamang ay maaaring magbago ng lahat. At kung seryoso kang dalhin ito sa susunod na antas, hindi lang sa hydration, kundi sa mga resultang mararamdaman mo sa kwarto, at higit pa, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Isang simpleng 7 segundong gawi na gumagana kasabay ng tamang hydration upang i-unlock ang tunay at pangmatagalang pagganap. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito. 7. Pagsamahin ang hydration sa 7 segundong morning trick na ito sa paglipas ng mga taon, naniwala ako na ang mga unang minuto ng iyong araw ay maaaring humubog sa lahat mula sa iyong enerhiya hanggang sa iyong mindset at kung paano gumaganap ang iyong katawan. Lalo na pagkatapos ng 60, mas mahalaga ang mga maagang sandaling iyon kaysa dati. At habang ang hydration ang pundasyon, may isang simpleng gawi na ibinabahagi ko sa aking mga pasyente na nagdadala nito sa susunod na antas. Tumatagal lamang ito ng 7 segundo at kapag ginawa ng tuloy-tuloy, maaari nitong gisingin muli ang isang bagay sa loob mo na maaaring matagal na nang nanahimik. Si Mang Gregorio, isa sa aking matagal ng pasyente, ay 71 anyos nang lumapit sa akin. Sinusunod niya ng masigasig ang kanyang hydration plan, room temperature na tubig na hinahati sa buong araw, iniiwasan ang malamig na inumin, lumalayo sa mga nagtitrigger ng dehydration. At nakatulong ito. Tumaas ang kanyang enerhiya, mas maliwanag ang kanyang mood, ngunit may kulang pa rin. Sabi niya, "Doc, maganda ang pakiramdam ko, pero hindi magaling. Parang malapit na ako doon." Doon ko itinuro sa kanya ang 7 segundong morning trick. Hindi ito komplikado at hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kagamitan. Ikaw lang ang iyong hininga at ang iyong intensyon. Ang pamamaraan ay simple, isang mabagal, malalim na paghinga sa ilong, pigilin ng ilang segundo, pagkatapos ay dahan-dahang ilabas muli sa ilong. Ang ginagawa nito ay pinasisigla ang paglabas ng nitric oxide, isang natural na molekula na ginagawa ng iyong katawan na nagsisilbing switch para sa daloy ng dugo. Sinasabi nito sa iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumukas, na nagpapahintulot sa mas maraming dugo na mayaman sa oxygen
na maabot ang bawat bahagi ng iyong katawan, kabilang na ang iniisip mo ngayon. Karamihan sa mga lalaking lampas 16 ay may bumababang antas ng nitric oxide. Isa ito sa mga dahilan kung bakit humihina ang daloy ng dugo sa pagtanda kahit na malakas pa ang iyong puso. Ngunit sa ilang intensyonal na paghinga lamang tuwing umaga, pagkatapos mismo ng iyong unang baso ng tubig, maaari mong i-activate ang sistemang ito at palakasin ang iyong sirkulasyon. Ito ay banayad. Ito ay natural. At gumagana ito kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Nag-alinlangan si Mang Gregorio noong una. Dok, paano maaayos ng paghinga ang anuman? Tanong niya. Napangiti ako at sinabing, bigyan mo lang ito ng 2 linggo. At ginawa niya. Pagkalipas ng 2 linggo, pumasok siya na mas magaan ang hitsura, na parang may nabunot na tinik sa kanya. Dok, sabi niya, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag, pero pakiramdam ko ay nakabukas na ulit ako. Pakiramdam ko, naaalala na ulit ng katawan ko kung paano gumana. Yan talaga ang tungkol dito. Hindi ito tungkol sa pagbabago sa iyo sa isang taong hindi ikaw. Ito ay tungkol sa pagtulong sa iyong katawan na alalahanin kung sino ka noon pa man. Kapag ipinares mo ang matalinong hydration sa 7 segundong nitric oxide boosting routine na ito, sinasabi mo sa iyong sistema na oras na para gumana muli sa bawat antas, hindi lang sexual, kundi mental, emotional at energetically. At ang gusto ko dito ay kung gaano ito kadaling gawin. Walang tableta, walang komplikadong schedule, walang paghihintay para sa reseta. Tubig lang, hininga at ilang sandali ng intensyon. Pagsama-samahin ang mga bagay na iyon araw-araw at magsisimula kang muling itayo ang iyong pundasyon. Ang iyong pang-araw-araw na hydration routine para sa mas malakas na paninigas. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko mula sa mga lalaking lampas 60 ay, Dok, naiintindihan ko. Mahalaga ang hydration, pero sabihin niyo na lang sa akin kung ano mismo ang gagawin ko. At naiintindihan ko iyon. Sa yugtong ito ng buhay, hindi mo kailangan ng malabong payo o karagdagang kalituhan. Kailangan mo ng isang bagay na simple, isang bagay na maaari mong panindigan, isang bagay na gumagana. Iyon ang dahilan kung bakit bumuo ako ng isang malinaw at pang-araw-araw na hydration rhythm na binuo hindi lang sa agham, kundi sa mga totoong kwento ng tagumpay ng mga lalaking ginamot ko sa aking sariling klinika. Si Mang Ricardo ay isa sa mga lalaking iyon. Sa edad na akisentisang isang retiradong bumbero, lumapit siya sa akin na pagod na pagod. Ang mga taon ng stress, mahinang tulog at hindi regular na mga gawi ay nag-iwan ng marka. Mahina ang kanyang paninigas, hindi mahulaan ang kanyang enerhiya at hindi na niya maramdaman ang kanyang sarili. Handa siyang subukan ang anuman, ngunit ayaw ng mga tableta o walang laman na pangako. Sinabi ko sa kanya, ating muling itayo ang iyong pundasyon simula sa tubig. Ibinigay ko sa kanya ang routine na ito, unang-una sa umaga, bago magkape o uminom ng 1 buong baso ng room temperature na tubig, dahan-dahan habang nakaupo. Sa loob ng 2 oras, uminom ng 1 pang baso. Sa pagkakataong ito ay may maliit na kurot ng sea salt
para matulungan ang iyong katawan na mapanatili ang mahahalagang mineral. Sa bandang tanghalian, humigop ng 1 o 2 pang baso muli, nakaupo at hindi nagmamadali. Sa hapon magdagdag ng 1 pang baso lalo na kung uminom ka ng kape o nag-initan sa labas. Maagang gabi, uminom ng huling baso at tumigil kahit 1 oras bago matulog upang maiwasan ang pagkagambala sa iyong pagtulog. Sinunod niya ito, walang paglaktaw, walang pagmamadali, walang malamig na pag-inom ng biglaan. Tanging maingat tuloy-tuloy na hydration araw-araw. Sa loob ng 3 linggo, mas naging focus si Mang Ricardo. Nawala ang kanyang pagbagsak sa hapon. Mas malalim ang kanyang tulog. At higit sa lahat sinabi niya, "Dok, tumutugon na ulit ako. Kapag tama ang sandali, talagang lumalabas ang katawan ko." Ang ganoong uri ng pag-unlad, tunay na susukat na pagbabago, ay nagsisimula sa pagbibigay sa iyong katawan ng matagal na nitong tahimik na hinihiling. Ang rutine na ito ay hindi komplikado at hindi nangangailangan na magdala ka ng 1 galon na pitsel o bilangin ang bawat onsa. Ito ay tungkol sa ritmo. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng tubig kapag ito ay pinakakailangan nito pagkatapos magpahinga habang natutunaw ang pagkain bago ma-stress at bilang paghahanda para sa paggaling. Kapag sinunod mo ang ritmong ito, bumubuti ang iyong sirkulasyon, nagiging matatag ang iyong mga hormone at nagsisimulang sumalamin ang kalidad ng iyong paninigas sa kalusugan na pinagsisikapan mong bawiin. At may gusto akong sabihin dito na mahalaga. Hindi lang ito tungkol sa paninigas. Ito ay tungkol sa sigla. Ito ay tungkol sa pagharap sa bawat araw na may kalinawan, enerhiya at kumpiyansa. Ito ay tungkol sa muling pagtatayo ng iyong koneksyon sa iyong katawan, sa iyong kapareha, at sa iyong sarili. Nagsisimula iyan sa tubig. Nagsisimula iyan ngayon. Ngayon, nakita ninyo ang agham. Narinig ninyo ang mga kwento. Nauunawaan ninyo ang pamamaraan. Ngunit bago tayo magtapos, gusto kong iwanan kayo ng isang huling mensahe, isa na nagbubuklod sa lahat at nagpapaalala sa inyo kung bakit mas mahalaga ang maliit na pagbabagong ito kaysa sa inyong inaakala. Manatili sa akin. Ang huling bahaging ito ay maaaring ang isang bagay na magbabago ng lahat. Konklusyon. Manatiling hydrated, manatiling malakas. Sa nakalipas na 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong umupo sa tapat ng libu-libong kalalakihan, mabubuting lalaki. Malalakas na lalaki na pumasok sa aking opisina na iniisip na sila ay sira na. Ang ilan ay nag-isip na masyado na silang matanda. Ang iba ay nag-isip na ang apoy ay tuluyan nang nawala. Ngunit paulit-ulit nasaksihan ko ang pagbabago ng kanilang buhay, hindi sa mga reseta o pamamaraan, kundi sa isang bagay na kasing simple at kinaliligtaan tulad ng tubig. Nakita ninyo na ngayon kung gaano kalaki ang papel na ginagampanan ng hydration sa inyong kalusugang sekswal at pangkalahatang sigla kaysa sa sinasabi ng karamihan sa mga doktor. Natutunan ninyo na ang daloy ng dugo, ang mismong esensya ng isang malakas na paninigas, ay nakasalalay sa manipis at malabnaw na dugo na madaling dumadaloy, at ang dugong iyon ay higit sa 90% sa tubig. Pinag-usapan natin kung paano kahit ang bahagyang dehydration
ay maaaring magpalapot ng inyong dugo, magpahirap sa inyong puso, at magbawas ng dami ng oxygen at sustansya na umaabot sa mga bahagi ng inyong katawan na pinakakailangan nito. Natuklasan din natin kung paano nakakaapekto ang dehydration sa inyong mga hormone, kung paano nito pinipigilan ang testosterone, pinapataas ang cortisol, at nagpaparamdam sa inyong matamlay, malabo ang isip, at hindi konektado hindi lamang sa inyong kapareha kundi sa inyong sarili. Ibinahagi ko ang kwento ni Mang Nestor na inakalang nawawala na ang kanyang galing para lamang mahanap ito muli nang nagsimula siyang uminom ng tubig ng may layunin. Nauunawaan na ninyo ngayon na karamihan sa mga lalaki ay mali ang paraan ng pag-inom ng tubig. Nagmamadali, binabaliwala o iniisip na sapat na ang dami lamang. Ngunit ang inyong katawan ay umuunlad sa ritmo, sa katatagan, sa mga gawi na sumusuporta sa pagsipsip at balanse. Natutunan ninyong iwasan ang mga karaniwang pagkakamali tulad ng pag-inom pagkatapos ng kape o alak o pag-inom ng tubig pagkatapos kumain ng mga prutas na mayaman sa tubig dahil ang mga bagay na iyon ay sumisira sa pag-unlad na pinagsisikapan ninyong gawin. Nakita ninyo kung paano ang mga totoong lalaki tulad nina Jaime, Mang Carlos, Mang Frank, Mang Ricardo at Mang Gregorio ay nagbago hindi lamang ng kanilang sexual performance kundi pati na rin ng kanilang kumpiyansa, enerhiya at mindset sa pamamagitan lamang ng pag-aaral na mag-hydrate sa tamang paraan. At sa bawat kwento sana ay may naramdaman kayong kumilos sa inyo. Hindi kahihiyan, hindi pagsisisi, kundi posibilidad. Dahil narito ang katotohanang nais kong tandaan ninyo, gusto pa ring gumana ng inyong katawan. Maaaring bumagal na ito. Maaaring mas tahimik na ito kaysa dati. Ngunit sa kaibuturan ninyo ay naroon pa rin ang parehong makina na mayroon kayo noong 30s kayo. Naghihintay lang ito ng tamang kondisyon upang muling mabuhay. Ang tubig ay bahagi niyan. Ang paghinga ay bahagi niyan. Ang pang-araw-araw na ritmo at intensyon ay bahagi niyan. At lahat ng iyon ay nasa loob ng inyong kontrol. Kaya huwag hayaan ang sino man, ang inyong edad, ang inyong nakaraan, ang inyong mga pagdududa na kumbinsihin kayo na ang inyong pinakamagagandang taon ay tapos na. Mayroon kayong higit na lakas kaysa sa inaakala ninyo, higit na potensyal kaysa sa nararamdaman ninyo, at higit na oras kaysa sa iniisip ninyo. Bawat paghigop ng tubig, bawat hininga ninyo, bawat maliit na desisyon na alagaan ang inyong sarili ay isang boto para sa lalaking kayo pa rin. Magsimula ngayon. Magsimula sa simple. Bawiin ang inyong enerhiya. Bawiin ang inyong kapangyarihan. Bawiin ang inyong katawan isang baso sa isang pagkakataon. At kung handa na kayo para sa susunod na hakbang, kung gusto ninyong patuloy na umunlad tungo sa isang mas malakas at mas masiglang bersyon ng inyong sarili, manatili sa akin. Marami pang darating. Mas maraming agham, mas maraming estratehiya, mas maraming katotohanan na walang ibang nagsasabi sa inyo. Ngunit sa ngayon, tandaan ito, manatiling hydrated at manatiling malakas. Isang aral mula sa inyong doktor. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang kalusugan
ay hindi tungkol sa mga dakilang kilos. Ito ay tungkol sa maliliit at tuloy-tuloy na pagpili na ginagawa mo araw-araw. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong buhay para gumaan ang pakiramdam. Kailangan mo lang magsimula sa isang bagay at gawin ito ng may intensyon. Ngayon, hayaan nating ang isang bagay na iyon ay tubig. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong sariling kwento o isang simpleng "Sama ako diyan" upang mangako sa inyong sarili. Siguraduhing mag-subscribe para sa mas maraming tapat na payo sa kalusugan at ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na nararapat ding maramdaman ang kanyang pinakamahusay na kalagayan. Nasa inyo ang kapangyarihang baguhin ang inyong buhay, isang simpleng gawi sa isang pagkakataon.